Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muling nagpaalala ang Department of Education o DepEd sa publiko ukol sa kumakalat na fake news class suspension sa social media. Paalala ng DepEd na maging maingat at mapanuri sa nakikita o nababasang impormasyon online. Iwasan ang pag-follow sa mga social media page na nagpapakalat ng maling balita at kaagad na i-report ang mga ito. Dagdag pa ng ahensya, bisitahin ang official DepEd Philippine social media platforms para sa opisyal na mga anunsyo at impormasyon sa kagawaran ng edukasyon. Sinimulan ngayong araw ang inspeksyon sa paaralan sa Pasay City, Bunson ng banta ng sunod-sunod na lindol at ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses sa bansa. Ito ngayon ang ulat mula rito. Pinangunahan ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano ang post-earthquake inspection sa Tipayes Elementary School ngayong Martes upang tiyakin ang kaligtasan at katatagan ng mga gusali, lalo na't kabilang ito sa mga lumang paaralan sa lungsod. Katuwang ng alkalde ang City Engineer Office sa pamumuno ni Engineer Johari Ramirez at si Schools Division Superintendent Joel Torrecampo sa pag-inspeksyon sa mga poste, biga at iba pang bahagi ng istruktura. Bahagi rin ng pagsusuri ang pagtitiyak na may hazard maps at disaster preparedness drills ang mga silid-aralan. Ayon kay Mayor Calixto Robiano, taon-taon na tuwing may lindol ay sinasagawa ang ganitong inspeksyon. Kabilang na rin ang mga commercial buildings bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng Pasay para sa ligtas na komunidad. Sa ininspeksyong paaralan, mayroong mga hard hat sa bawat silid-aralan na nakapwesto sa mismong upuan ng mga mag-aaral, kung saan naroroon din ang Disaster Risk Reduction Management Corner na nagtuturo sa mga batang maging handa sa sakuna. Kabilang din dito ang mga hazard map upang gabayan ng mga guro ang bawat tao sa panahon ng sakuna. Pahayag naman ni Superintendent Torrecampo, ang bawat kagamitan gaya ng hard hat, pito, face mask at alcohol maging ang mga gawa sa bakal na lamesa ay bahagi rin sa mga paninigurado ng lungsod upang maiwasan ang disgrasya sa oras ng sakuna. Para sa mga upuan natin at tine-check naman natin every time kung maayos pa. Pero itong mga lumang ito matitibay din kasi ito mga unang panahon na ito eh. But yes, kaya po yung ano kasi bakal nga siya. At sa bawat ilalim niya may hard hat yan na galing sa budget sa SEF na bigay ng LGU po. So 1:1 ang mga bata po natin. Ayon pa kay Engineer Ramirez, ikalawang beses nang nagsimula ulit ang lokal na pamahalaan na mag-inspeksyon sa bawat pampublikong pasilidad bunsod ng mga banta ng sunod-sunod na lindol sa bansa. Kasi in preparation dito sa yung mga nangyayaring mga malalakas na lindol, of course, i-double check natin. First quarter kasi, second quarter, nag-iikot na po kami sa mga buildings. And then ito kasi recently, nangyayari itong mga malalakas na lindol. So make sure na safe tayo, na ikot natin yung mga school buildings. Of course, hindi lang school buildings, mga other public hospitals. So kailangan din make sure din natin na safe yung mga yon. May checklist namin building information. So mas intense ngayon yung kanya, yung visible inspection. Bukod pa rito, naghahanda rin ang lungsod sa banta ng mga influenza-like illness. Nauna nang nagsuspende ng klase ang lungsod dahil sa 230 na cases na naitala mula pa noong nakalipas na 6 na buwan at 8 kaso ang kasalukuyang binabantayan. Paalala pa ng alkalde ng lungsod, nararapat na maging handa upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng pag-iinspeksyon at maging ang palagiang pagdidisinfect ng mga pampublikong pasilidad. Huwag natin kalimutan yung ating ginagawang Emmy habit. Ensure to always wash your hands. Mask is a must. Implement physical distancing. Kasi sa ngayon, yung flu-like ay talagang applicable talaga yan. At syempre po, mag-ingat tayong lagi. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inalis na ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabawal at pagmumulta sa mga sasakyan na may temporary at improvised plate simula November 1.
Inanunsyo ni bagong LTO Chief Marcos Lacanilao nitong Lunes na pinasasawalang bisa na ang mga memorandum order na ipinatupad ni dating LTO Chief Vigor Mendoza. Dahil aniya, susuriin pa itong mabuti ng ahensya. Samantala, pinapaalalahanan ni Lacanilao na ang mga motoristang walang plaka ay dapat kumuha ng kaukulang otorisasyon mula sa LTO bago biumahe. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng gasolina muli na namang tumaas. Kerosene bahagyang nag-rollback. Higit 120,000 kaso ng influenza-like illness na itala mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Umano'y Ghost Farm to Market Road projects na pag-alaman na ni PBBM. Croatia tuloy ang no placement fee sa mga OFW na mag-a-apply sa government to government. Team Philippines dinomina ang Syria sa opening match ng AFC U17 Women's Asian Cup 2026 qualifiers. OPM band na Cup of Joe sinorpresa ng historic award sa kanilang 3-day sold-out concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.